Hello guys, good afternoon mga ka-DI. Una sa lahat, ah, ingat tayo ngayon dahil masama yung panahon, may bagyo mga ka-DI, parating umuulan ilang araw na. So kung saan man tayo ngayon ay ingat tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa paglabas nating bahay, lalo na doon sa mga nalubog ng baha. Ingat kayo at huwag kayong lumusob sa baha dahil delikado kung may makuha tayo mga sakit dun sa baha. So for today's video mga ka-DI ay narito ako ngayon. Gagawa ko guys ng anong tawag nito, yung sabon liquid. Ito siya mga ka-DI. Yan. So binili ko to sa online, panghugas ng plato mga ka-DI ito. So yan, may nakalagay siya is maglagay lang tayo ng tubig na 5 liters and then ihalo natin siya, ilagay natin to at ihalo. Ito guys, may tubig na 5 litro to, nandito sa malaking kalderin. So yun yung gagawin ko mga ka-DI, titistingan ko to. Ito siya ay diretso na ilalagay siya, din haluin siya ng nakalagay dito is 5 to 10 minutes na paghalo mga ka-DI. So try natin kung ano yung resulta nito, dahil dati bumili na rin ako ng ganito pero hindi ganito. May mga powder yun, may parang asin, may coloring, may kung ano-ano pa yun. Tapos minimix ko lang dito sa tubig. Ano yun, 20 liters yung dati. And then yun, minimix ko, matagal din yun. Maraming minimix. Ito, ilalagay na lang daw to diretso rito. At makikita natin mga ka-DI ang resulta. So yun guys, gagamit lang tayo ng luwag na kahoy. Yan ang ating gagamitin. So yun mga ka-DI, tune in lang kayo sa aking video, and then sa hindi pa naka-subscribe sa aking video, subscribe na kayo guys. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Yung aking mga video mga ka-DI ay more on sa aking ginagawa. At kasama na rin yung aking mga gawain namin sa church, dahil kailangan natin talagang ilathala yung ating mga ginagawa bilang tayo mga Kristiyano mga ka-DI as a born again, at kailangan natin ilahad yung salita ng Diyos at hindi natin itatago. Kung ikay born again, dapat hindi natin tinatago yung kaligtasan na mayroon tayo, kundi i-share natin sa buong mundo, dahil yun naman ang utos na sabi ng Panginoong Hesus na mag Great Commission bawat isa. So yun guys, tune in kayo, ito yung gagawin natin mga ka-DI. So guntingin natin to. Yan, walang ano to guys, walang putol yung video, dire-diretso lang to. Mapuro na yung gunting ko hindi makaputol kaagad. Yan, so ilagay natin dito guys. Yan ay 5 liters yan. Yan, so yan mga ka-DI, antibacterial tong inorder ko guys. Kung gusto niyong bumili nito, hindi naman ako binabayaran nito. Binili ko lang to sa online, sa Shopee. So kung gusto niyo, mag-comment lang kayo at bibigyan ko kayo ng link nito. Yan, ay pwede rin to mga ka-DI pang negosyo. Maganda rin to pang negosyo.
Yan, sa mga nanay dyan na nandyan lang sa bahay, babantay ng mga anak. So, pwede ito guys, mapagkakitaan. Dahil ito, 5 litro. Tapos, binili ko lang to ng 100 plus. So, kikita ka na dito kung magbibusiness ka nito. So, yun. Madulas na rin pala siya. Parang sabon na nga. So, yun mga ka-DI. Haluin natin. Ano daw to? 5 to 10 minutes daw na haluan to. So, matagal-tagal na haluan to mga ka-DI. Kailangan kumbaga mahalo talaga at malusaw tong nilagay kong sabon. So yan mga DI, hinuhalo na natin. So asul ang kulay niya dahil antibacterial daw yung ano nito. So malalaman natin guys kung lalapot ba tong tubig na to. So bumubula din siya, yan no. Siyempre sabon bumubula talaga. So yung ginagamit ko guys na kinabitan ko ng aking cellphone, ito lang naman yung camera ko, cellphone ko, ay naisabit ko lang sa liig ko. So kahit wala nang tagahawak ng camera, wala naman talaga akong tagahawak ng camera wala tayong pangpasahod pa sa hawak ng camera at magkakamera sa atin. So wala pa tayong cameraman, wala pa tayo ganun. If will ni Lord na aabot tayo sa ganun, yung ikalooban ng ni Lord. Pero kung hindi naman, ganito lang, sa will pa rin ni Lord. In everything give thanks tayo, dahil yun naman talaga ang kalooban ni Lord. Hindi tayo pwedeng lumagpas doon sa kanyang kalooban. Kung ano yung plano niya, so doon tayo sa plano niya. Kung yung plano natin ay bumabangga doon sa plano ni Lord, santabi natin yung ating mga plano, unahin natin yung plano ni Lord. So yun mga ka-DI, tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. Nakalimutan ko pala mag-ano ng relo. Okay, so isipin na lang natin mga 3 minutes na nakalipas. So may 7 minutes pa. Pero nakakapangawit na kagad ng kamay. So yan, non. So ikot-ikot lang, halo lang ng halo. So kung maano ito mga ka-DI, talagang matagal ito maubos. Imaginin mo to, 5 litro panghugas ng plato doon sa kung ano. Pwede nga siguro to ihalo sa panlaba kung maglaba ka. Total sabon din naman to yung paglilinis doon sa CR, paglilinis doon sa mga tiles. So malaking bagay na to binibili mo lang ng kulang-kulang 100, pero yun aabot na ng siguro 1 buwan to nagamitan namin mga ka-DI. So halo-halo lang yan, pero parang medyo lumapot na siya mga ka-DI. Medyo lumapot na siya.
So ganun lang pala. So 5 minutes na nakalipas, 5 minutes na lang. Pero yung video ko 10 minutes na. So pagkatapos daw ito mga kadi ay takpan muna, i-subside natin yung bula niya, and then pagkatapos pwede na siyang ilagay sa buti. So magagamit na siya mga kadi ay. So 6 minutes na mga kadi ay. Lumapot na siya, oh. Ano na talaga siya eh. No? So yung ganun lang mga kabiyay. Nakakangawit din pala pag ganito lang yung ginagawa mo. So doon pala sa mga binabaha ngayon mga guys, ingat tayo. I know yung mga pangyayari ng mundo na to, lalo na sa mga natural na kalamidad, ay mga natural lamang ito na mga nangyayari sa ating mundo mga guys. Pero may papahiwatig din ang Diyos na sa bawat mga calamity na to, bakit napapayagan niya mangyayari, dahil may purpose siya na nawa magising tayo sa katotohanan na mayroon Diyos na dapat nating lapitan, dapat tayo umasa sa Kanya, dahil ang plano ng Diyos talaga, gusto niya na ang tao ay dumipindi sa Kanya, maging dependent sa Kanya. Kaya hindi nga dapat talaga magyabang ang tao sa ating mga sarili, kahit anong mga achievement pa natin na nararating, dahil kung wala ang Diyos, wala din naman yan, hindi natin maaabot yung mga bagay na yan. So isang bagay yun na pinapaalala ng Diyos. Kung minsan dumaranas tayo ng mga kalamidad sa buhay o mga pagsubok sa buhay, na nagpakilala lang na nawa maisip natin na may Diyos na handa tayong tulungan, handa tayong iligtas. Manampalataya lang tayo sa Panginoong Hesus, walang iba. Ang Panginoong Hesus lamang, wala nang ibang pangalan na magliligtas sa atin kundi siya lamang. Manampalataya tayo. Sa ating pananampalataya, kasama rin yung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob tayo sa Panginoong Hesus. Ganun lang kasimple. And then maliligtas ka at ang buong pamilya mo mga kaliyay. Hindi lang yung naniniwala tayo sa ating isip na may Diyos o kung ano pa man. Hindi. Ang tunay na pananiwala o pananampalataya ay may paghakbang, may pagsunod. Oo, yun yung mga bagay na kinakailangan ng tao, na handa tayo magpakumbaba sa ating sarili, i-acknowledge natin ang Diyos sa ating mga buhay, dahil walang pagpapatawad ng kasalanan ng tao kung hindi siya magpakumbaba sa sarili niya at wala siyang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Dahil ang totoo mga kadiyay, mahal tayo ng Diyos. And dahil sa kanyang pagmamahal, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus.
Ganun tayo niya kamahal. Simula pa sa umpisa, ang likhain niya ang tao, ang sanlibutan. Plano na niya na makasama ang tao. At plano niya na hindi mapahamak ang tao. Dahil nagkasala ngayon ang ating ninuno, si Adan at saka si Eva. So lahat ng tao nagkasala. Hindi natin minana yung kasalanan ni Adan na kumain sila ng pinagbabawal, kundi ang ating minana na kasalanan yung kahinaan, nature ng tao. Kaya yung ating pagsisihan dahil tayo ay mahina, yung ating nagawa mismo na kasalanan, yung individual natin na nagawa na kasalanan mga kadiyan. So yun guys, habang ako gumagawa nito, nagsishare ako ng salita ng Diyos sa inyo dahil importante talaga na malaman natin, lalo na itong mga panahon na to na nandito na tayo sa mga huling araw, na the opportunity kung marinig mo ang salita ng Diyos at mayroong nangaral sa inyo ngayon sa harapan nyo kung saan man kayong lugar, kung narinig nyo ang salita ng Diyos, yan ang panahon ng kaligtasan mga kadiyay. Huwag niyong baliwalain. Opportunity ninyo yan na marinig ninyo dahil may purpose ang Diyos na iligtas ka at hindi ka ipahamak. Dahil sabi ko nga, simula pa gusto ng Diyos makasama ang tao hanggang sa huling araw na to, sa pagdating ng paghuhukom niya, gusto niya na ang mga tao makasama niya, maligtas at makapiling niya. So yun lang guys, sinishare ko ang salita ng Diyos sa inyo. Hindi ito galing sa akin, kundi ito ay galing sa salita ng Diyos, ang Biblia. So yun guys, 10 minutes na, lumagpas na tayo sa ating ginagawa. Yun, pwede na siguro to, and then takpan na lang muna natin, and then after siguro bukas na at ilagay na ito sa bote mga DI. So ganun lang guys. Kung gusto niyong magtanong or comment lang kayo sa video na to, and then bibigyan ko na lang kayo ng link kung saan ito mabibili, at hindi ako bayad dito. Gusto ko lang makatulong sa mga gustong mag-business at kumita para makatulong sa pangangailangan nating mga pamilya mga ka-DI. So ito, maganda tong ganitong business dahil hindi siya nabubulok, hindi siya nasira. So hindi ka mag-alala, buti-buti mo lang to, i-display mo sa bahay o sa may tindahan ka. So extra income na rin to mga ka-DI. So yun lang mga guys, salamat sa panonood ng aking video. Ingat tayo, God bless, and then manampalataya lang tayo sa Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan na magliligtas sa ilalim ng langit na ito, yung lupa na to o itong mundo na to, hindi ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. So God bless mga ka-DI, bye bye.